What is up guys? Ako to sa Retry. Gagawa lang ako ng update sa ating champion. Kung naalala niyo last time, yung video natin, ano lang siya, sobrang in tutorial niya is talagang for beginner na champion lang. Kasi ilang oras pa lang akong champ nun eh. Pero this time, medyo may idea na tayo sa cards, sa playstyle, sa skills, sa kung ano mang gameplay pa ng champ na pwede nating may share. Okay, so update muna. Sa stats muna tayo. So, self-buffs. Self-buffs muna tayo. Blessing lang. Yan. So, bali yung build pala nito guys. Ito yung pang ano ko TON. So, attack ko is 5.7k. And SP ko is 2.7k. Which is very achievable siya. Okay. Kahit F2P ka, kayang-kaya mo i-achieve yung ganitong stats. Then, stats natin, stat allocation natin, STR99, int 97. Then, sa ating equips, yun, nadigdagan lang tayo ng red na weapon. Then, sa cards naman, gamit natin na cards, switching lang. Since nandito ako ngayon sa 11F, gamit kong race is itong Peko Egg. Then, dalawang Mino. Sa armor, nagpalit na din tayo ng pang-int. Kasi burst damage tayo. So, sa cloak, meron tayong Frildora. Sa shoes, meron tayong Berit. Then, Mantis. Hindi ko pa napapalitan yung accessory card ko kasi ang hirap mag-snap. Then, sa headwear natin, meron tayong Elder Willow. Yun lang yung nadagdag. Okay. Then, skill set. Skill set natin. Second job, Call Spirits, level 5. Then, Trans, second. Skill. And Zura, Finger Offensive, Gentle Touch, Critical Explosion, Zen, Kairi. Yan. Then, sa auto natin, ginagamit ko rin kasi itong skill set na to for farming. So, ayun. Ganito na yung ginawa kong setup. Medals, Medal of Bravery, level 35. Itong Heroism, level 30. May trick dito yung kung hindi nyo alam, yung about sa medal. Ang gagawin nyo lang is, punta kayo sa Katpo Caravan, then kunin nyo yung quest dun sa first slide, then claim nyo, then dun sa second slide, kunin nyo lang yung dalawa. Pagka-claim nyo ng dalawa, iwan nyo na yung isa. Tapos kinabukasan, i-retrieve nyo. Parang mas lamang yata siya ng 300 medal. Hindi ko lang sure, pero mas ganun yung ginagawa ko ngayon. And tingin ko effective naman siya. Okay, next natin. So, enchant. Check natin yung enchant. Dito sa ating headwear, parang wala naman ako masyadong binago kung compare natin siya sa last week. So, headwear, meron akong superior P attack na level 3. Then, meron siyang stats na max HP and P attack. Pero, yun nga, sabi ko, kung makakuha kayo ng STR or int na may combo, mas okay yun. Goods pa din yun, I mean. So, kung may general stats pa na P attack, di ba? Mas okay. Dito naman sa facewear, meron akong PBA technique na level 3. So, check natin ulit. If magkakaroon ka ng PBA technique, tapos meron kang max SP, much better yon. Okay? Pero at least same level. Dito naman tayo sa mouthwear. Ganun ulit, PBA technique na level 3. Ito yung sasabi ko, PBA technique. Then, meron tayong max SP dito. Yan. So, sa armor, ang habol ko lang dito is itong max SP na 70. Pero pwede kayo makakuha dito ng PBA technique. Okay, tas combohan nyo na lang ng max SP. Wala pa kasi akong nakukuhang magandang stats sa ngayon. So, sa weapon, yan. Milibun,
Then, kung magkakaroon ng str int, much better. Then, sa ating cloak, meron tayong int na plus 10 and max SP. Shoes, yan. str na plus 10, then SP na 64. Ating accessories, p-attack lang. Di tayo binayaan ng maganda-gandang enchant dito. Pero kung may milibun ka, much better. Then, partneran mo ng p-attack. Kahit wag na dito sa dalawa, Agi or Dex. Okay na yan. Since ang build naman natin is Azura. Okay. So, makakuha ka lang ng milibun. Goods na yan. Then, ayun. Sa isa pa natin accessories, yan, may milibun tayo. Pwede natin siya actually i-reroll. Sakali makakuha tayo ng p-attack percentage or p-attack na raw. Okay siya. Ayan. Ganito pala pag gusto niyo i-reroll yung substats nyo, lock nyo lang. Yan o. Kasi gagamit kayo nitong binding stone. Okay, next is ating backware. So, ang gamit ko ngayon is superior p-attack na may int. Okay. Then, sa ating costume, meron tayong superior attack na may STR. Yan. Pwede kang kumuha ng pag nakakuha ka ng int, okay, goods yun. STR and int, p-attack. Superior p-attack or PBA technique. Okay, goods yun. I think pwede na natin to i-damage test. So, 11F, ang buhay ng ating boss sa 11F is 18 million. Okay? So, sabi ko nga, nung una kong video, hindi ako nag-run nang wala akong pare at Whitesmith. Whitesmith para sa weapon perfection tsaka overthrust. Pari naman imposition tapos bond, which is nagbibigay siya ng skill damage. Yan. Then, ilalex natin ang ating boss. So, ayan. Damage test tayo. Okay. Card natin Check na tayo ng card. Naka-formless tayo. Tapos, dalawang size card. Minor. So, ang buhay ng boss sa 11F is 18 million. So, azurain natin. So, 31M. So, meron pa siyang utang. Hindi ko sure kung paglabas ng 16F, kaya ko pa rin ng one hitin or siguro magkakaroon ng damage cap. Hindi ko sigurado. Pero yan, yung damage natin is 31 million. So, punta naman tayo sa ating 12F. Okay, cards naman natin dito. Ang pinalitan ko lang is yung etong damage to brute. Itong goblin. Kanina siya, peko-peko, which is, yun nga, formless. Then this time, gagamit tayo ng damage to brute monster. Okay? Okay, try naman natin. Ang max HP ng 12F is 22 million sa pagkakaalam ko. 22 million. So, try natin dalhin si 12F dito. Okay, ready? 33M yung damage natin. So, may utang din to, no? Halos 10 million yung utang niya. So, punta naman tayo sa 13F. Then, ang cards naman natin sa 13F is dalawang skeleton worker tsaka peko-peko evelet. Since medium siya and formless. Okay? So, let's try again. Dito sa 13F, hindi nyo na kailangan ng weapon perfection kasi 100% naman yung damage natin sa medium. Okay?
try natin ha. Ang buhay pala guys ng 13F is 24M. 24M. So damage natin is 32 million. So may utang din siya sa atin. Next naman is itong 14F. Ito pa pala guys, hindi ko pala sure kung kung same defense ba to nung nasa Nightmare o hard lang tong nandito sa training dummy. Pero basta, one hit ko is from 11F to 13. Ito, dalawang beses ko siya binabanatan. Siguro may natitirang mga 19% or 20%. Mga ganun. So, palit tayo ng cards. 14F. Cards natin dito. Dalawang skeleton worker tapos isang racial which is Hydra. Damage to demi-human. Okay. Try natin. Ayan, damage natin is 30M. Ang buhay ng 14F is 26M lang. So I think itong binabanatan natin ngayon is baka sa hard difficulty lang to. Or rather sa ano nga lang yata to, sa normal. Kasi ang damage ko dito, hindi ko siya nawa one hit. Pero pwede nyo na rin pagbasihan yung mga damage na ginawa natin ngayon. Kung almost the same, edi ibig sabihin, kaya nyo one hitin yung 11 to 13 or even itong 14F. So try naman natin dun sa last na boss. Yan, itong Elemental Master. Ito yung hindi natin kayang one hitin kasi siya, ghost. Yung Azura Strike kasi is neutral siya. Force neutral. So ang mangyayari, kapag force neutral yung skill na binitawan mo sa ghost type monster, parang 50% lang yata yung papasok. Basta ganun. Mahina yung neutral attack sa ghost. Okay? So, try natin dito kung ilan yung magiging damage natin. Dito naman sa 15, ang cards ko naman dito is yan, dalawang Mino and Strophe. Okay. So, try natin kung ilan magiging damage ko. Bali pala guys, yung sa 15F pala ng TON, nung una ko siyang tinry, 20% lang yung nababawas ko. Then 80% nagkakaroon siya ng shield. Pero nung tinry ko siya kahapon, napa 70% ko yung buhay. Or natry ko nga napa 65% ko pa yung buhay. So ibig sabihin, kung tatlo kayong Shura or apat kayong Shura na babanat, tapos halos same DPS kayo, may chance na maklear nyo siya ng mabilis. So try natin yung damage natin dito. Yan, so 22 million lang. Sobrang baba. Okay. So yun lang muna guys sa ngayon. Siguro by next week, mag-update ako ng build natin. Pero naman, for PvP. Tinatry ko mag-create ng Feather pang PvP. Pero ang gagawin kong Feather is yung makatotohanan lang, no? Papalitan ko pa yan. Siguro pa lang ako, nag-check pa lang ako kung ano yung achievable sa build ko ngayon. Okay? Then, gagawin ko rin yung weapon switching. Yan. Para sa PvP. Tingin ko guys, yun lang muna sa ngayon and see you next week. Bye.